Si Marikit ang pasaway na ibon. Ang kwentong ito ay pinangungunahan ni Marikit. Siya ang kaibigan nating ibon. Gaano nga ba kapasaway si Marikit? Alamin natin ang kanyang kwento. Si Marikit ay laging pinagsasabihan ng kanyang ama at ina. Lagi nila itong pinapaalala na huwag itong lilipad ng malayo at baka ito ay liparinin malakas na hangin o kaya naman ay maligaw. Mahilig si Marikit maglaro at lagi itong nasa labas lamang. Sa kanyang paglalaro ay napapasama siya sa ibang mga kaibigan niyang ibon. Napapadpad sila sa kabilang ibayo. Minsan ay giinabi sa pag-uwi si Marikit dahil nawili ito. Napagsabihan tuloy siya ng kanyang amang ibon. Marikit anak, gabi na, alalang-alala kami ng iyong ina. Paalis na sana kami para ikaw ay hanapin. Pasensya po aking amang ibon. Kami po ay nanggaling sa kabilang bayan. Nawili po kami sa magagandang tanawin at hindi na malayan ang oras. Anak, lagi ka naming pinapaalalahanan ng iyong ina. Noong nakaraang linggo ikaw ay nakarating sa kabilang bayan at gabi nang nakauwi. Noong nakaraang araw, nawili ka sa tanawin na ating nadaanan at tinungo mo ito nang hindi man lang nagpapaalam sa amin. Kahapon kung hindi ka nakita ng iyong ina, malamang sinundan mo na ang matingkad na paru-parong lilipad-lipad sa may hardin. Iyong pakatandaan sana na ang iyong pakpak ay hindi pa malakas at baka ikaw ay tangayin ng malakas na hangin. Marikit, makinig ka sa amin ng iyong amang ibon, iyong pakatandaan na ang iyong mga pakpak ay hindi pa gaanong malakas. Tandaan mo na malapit na ang tagulan at siguradong kasama nito ay malalakas na hangin. At isa pa, baka ikaw ay maligaw. Opo ama at inang ibon, hindi na po ako ulit, patawad po. Humingi naman ng tawad si Marikit sa kanyang mga magulang. Kinaumagahan ay maagang nagpaalam ang kanyang mga magulang upang maghanap ng kanilang makakain. Nagbilin din ng amang ibon na huwag siyang lalayo mula sa kanilang tahanan. Makikitang masayang pinapanood ni Marikit ang mga kaibigan nitong ibon, hanggang sa may nakita itong malaking ibon na pumukaw ng kanyang pansin. Namangha si Marikit sa kanyang nakita. Nagpalipad-lipad ang malaking ibon at unti-unti naman itong sinundan ni Marikit. Labis ang pagkamangha ni Marikit sa malaking ibon. Hindi niya namamalayan na malayo na ito sa kanilang tahanan. Patuloy na sinundan ni Marikit ang malaking ibon hanggang sa napadpad na ito sa kagubatan. Unti-unti nang pumapatak ang ulan, hindi nagtagal ay kumulog na at biglang lumakas ang hangin, hindi na kaya ni Marikit ang ulan at ang malakas na hangin. Naghanap ito ng kanyang matutuluyan muna. Lumipas ang ilang oras ay umuulan at maangin pa rin. Gumagabi na, naglakas loob na lamang na suungin ni Marikit ang malakas na ulan at hangin. Nakakaramdam na ito ng takot dahil hindi niya matandaan ang daan niya pabalik sa kanila. Hindi kalaunan, ay biglang mas lumakas pa ang hangin. Bumagsak si Marikit at hindi nito magamit ang kanyang pakpak. Napaiyak na lamang si Marikit at naalala ang mga sinabi ng kanyang mga magulang. Sising-sisi ito dahil lagi na lang nitong sinusuway ang bilin. Lumipas ang ilang sandali ay narinig ni Marikit ang kanyang pangalan. Nabuhayan ito ng loob, nakita niya ang kanyang ama at inang ibon, kasama ang iba nitong mga kaibigan. Hinahanap nila si Marikit, buti na lamang at may nakakita sa kanya na sinundan ang malaking ibon. Labis ang tuwang nararamdaman ni Marikit nang makita ang kanyang mga magulang. Napaiyak ito. Humingi ng tawad at nangakong hindi na uulitin pa ang kanyang ginawa. Agad namang tinulungan ng amang ibon si Marikit. Pinagtulungan nila itong iuwi. Dahil sa nangyaring yon, napagtanto ni Marikit kung gaano niya sinuway ang kanyang mga magulang. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, huwag kakalimutang mag-like, share, at subscribe. Salamat!